Mga sisi, ano na, anong araw na. Grabe itong araw na 'to. Ang simple lang sana ng lakad, enrollment ng anak ko, pero hindi namin ine-expect na magiging adventure ang buong maghapon. Maaga nga akong nagising, as in madilim-dilim pa. Maaga kasi kami magbabiyahe papunta ng Calapan kung saan mag-e-enroll ang anak ko. Thank you. Uy, luto na. Kahit nga antok pa, nagluto muna ako, kumain kami, at ayun, umalis na rin kaagad. Pagdating namin sa school, hala, ang dami ng tao. Ang sabi ko pa naman, buti maaga kami. Pero ang totoo, medyo tinanghali pa pala kami ng lagay na yon. Ang haba na ng pila. May mga steps sila na sinusunod bago makapag-enroll ng buo. Ang sabi nga nung anak ko, ma, kaya ko na itong mag-isa. Pero syempre ako, proud na proud pa rin. Kaya sinamahan ko pa rin siya. Iba pa rin kasi yung present ka bilang magulang, 'di ba? Kahit pa sabihin ng anak mo na kaya na niya. Pagkatapos ng enrollment, sabi ko, buti na lang talaga sinamahan ko. Pag-uwi kasi namin, ayun na, nagulat kami. Baha na pala sa daan. As in, ang taas ng tubig sa ilang bahagi ng kalsada. Ang una naming naisip, uuwi pa ba tayo o maghahanap na lang ng matutuluyan dito sa Calapan? Pero syempre, umasa kami na kakayanin. Kaya go, lusong na kami sa baha. Ang daming tao sa kalsada. May mga naglalakad sa baha. May mga sasakyan tumitigil na lang. Yung iba, nakapark na lang sa may tulay kasi yun yung pinakamataas na bahagi na hindi maaabot ng tubig. Ang bilis ng pangyayari, parang hindi man lang nagbigay ng warning ang panahon. Ang mga tricycle halos hindi na makalarga. Yung mga motor nakahinto na lang sa gilid. May mga lalaki na nagtutulungan itulak ang mga sasakyan na tirik na. Grabe talaga ang eksena. Ayun na nga, pagdating namin dyan sa may tulay, ayun na, tambak na ang mga sasakyan. Lahat sila doon lang nakapwesto kasi alam nila na yun lang yung lugar na hindi aabutin ng tubig. Parang evacuation area ng mga kotse. Yung mga bahay na nadaanan namin halos abot tuhod ang tubig sa loob. Ang hirap pala talaga pag ganito ang sitwasyon. At ang masakit, wala akong magagawa kundi lumusong. Paglingon ko sa kanan, may nadaanan kaming isang eskwelahan. Lubog na lubog sa tubig ang harapan. Naawa ako sa mga estudyante. Ang hirap sigurong pumasok kinabukasan. Kasi bago ka pa makaupo, lilinisin mo muna ang buong classroom mo. Yung mga palayan sa paligid, talagang kulay putik ng lahat. Yung dating kulay green na mga pananim, ngayon ay parang dagat na. Nakakaawa yung mga magsasaka kasi kung kailan katatanim pa lang, dun pa sila binaha at hindi malaman kung may aanihin pa ba sila. Mabuti na lang talaga at sinamahan ko yung anak ko sa pag-enroll niya kasi kung siya lang mag-isa, baka napilitan siyang mag-cutting trip o sumakay sa truck ng pulis para makauwi. At kung ganito kataas ang baha, ewan ko na kung paano niya kakayanin. Biruin mo, tatawid ka ng baha kahit hindi mo alam kung hanggang saan ito. Kung may butas ba sa daan o kung titirik ba yung sinasakyan mo. Habang patuloy kami bumabaybay sa baha, bigla na lang may tumunog sa makina namin. Para bang titirik kami sa gitna ng baha. Ayun. Ilan na natunog? Titirik. Sandali kaming natahimik ni nanay. Hindi na kami halos makapagsalita. Yung anak ko naman, tanong ng tanong, Ma, tayo ba yung tumutunog? Hindi na namin siya masagot kasi kinakabahan na rin kami. At ang mas nakakapraning pa, sobrang bagal pa nung sasakyan sa unahan namin. Pero ayun, sa awa ng Diyos, nakalagpas din kami sa baha.
safe kaming nakauwi. Pagbaba ng sasakyan, parang gusto ko na lang mahiga sa sahig sa sobrang pagod. Kaba, mga sisi, ganun talaga minsan ang buhay. Simple lang sana, enrollment lang naman. Pero pag uwi, Isa pa. nauwi sa adventure, baha at kaba. Pero okay lang, at least kasama ko ang anak ko at safe kaming lahat. Ikaw, naranasan mo na rin ba to? Kwento mo naman sa comments. At syempre, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa vlog ko para sa mga susunod naming kwento. Salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa next vlog!